So, pare-pareho po tayong naghintay ng announcement doon po sa Combati 16. Ngunit hindi po nakapag-announce itong si Casimero. At syempre, medyo nalungkot tayo dahil umaasa tayo na meron pong malaking announcement na mangyayari. Tatlong bagay po ang pag-uusapan natin dito sa video na ito. Ang una, sino na ngayon at ano na ba nangyari sa announcement na yan? Kasi nag-post po si Quadro Alas, It's My Boy, na sabi dito, no? Quadro Alas, thanks to my promoter, announcement soon for my next upcoming tuna fight. Stay tuned. Ngayon, hindi ko na alam kung aking paniniwalaan ito o hindi dahil baka they're playing my tricks. Baka significant o baka malaking laban pa rin itong mangyayaring aabangan natin. Ano? At pag-usapan din natin yung concern ko kasi ito po ang pinakabagong picture ni Quadro Alas, courtesy of Quadro Alas, It's My Boy. Medyo lumobo na naman ang ating angas ng Pinas at ang tanong ng lahat dahil may mga update po kay Naoya Inoue, talaga bang malabong-malabo na makakalaban niya si Naoya Inoue dahil sa mga nangyari. Pag-usapan po natin yan at relax lang kayo guys. Sabihin ko sa inyo to. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This content is presented by Arena Plus, Astig sa Sports. Okay, so hindi lang ako at marami pong nag-abang ng actually announcement na yan na naririnig-rinig natin. Ngunit tila wala pong announcement na nangyari. Pakita ko lang sa inyo ilang picture po dito sa pag-attend po ni Quadro Alas dun po sa Combati 16. At nakapag-usap sila ng kanyang promoter. So, yan lang muna ipapakita ko. And, syempre, ang pinaka-importante, ang tanong ng lahat, Sir, ano ba? Nasa na ba yung announcement na yan? Wala pa po. Siguro, from what I understand, is under negotiation pa rin. And mukhang may katotohanan po talaga yata yung allegedly, sa ating po mga sources, talagang medyo may negotiation po talaga kay Duhaney. Mukhang nagbago lang talaga ang isip ni Duhaney. Bali-balita pa nga natin, baka daw si Carl James Wonderboy Martin, allegedly po uli, no? So, chismis, alam niyo naman, sabi ng mga tao, tayo po ay bida sa chismis. Anyway, ang isa po sa aking concern is if they're gonna make an announcement soon, January pa lang, so malayo-layo yung kanilang training, no? Kung kasi di ko alam kung sa may bayan. Nung una sa April ang laban so pag nag-ano sila this February, March, April ang soonest na laban or May. So either or kasi at least kailangan ni Casimero ng at least 2 buwan or baka 3 buwan na preparasyon dahil po sa nakita natin na kalagayan po ng katawan ni Casimero ngayon. Ito po ay real talk lamang po, hindi po ito pang-asar pa kay Casimero. Ngunit sa akin pong nakita, medyo lumobo na naman po ang ating angas ng Pinas at parang mas mabigat pa siya sa akin. I think pag ganito, mahirap po kasing magbigla ang bawas ng timbang. So yung 2 buwan, mahirap po yung kuhanin kung 122 pounds. He doesn't look like he's 122. Baka mga 160, 150 something, no? Sa una, syempre, mahirap kasi mag-diet na pag nagiging matanda na po tayo. Sana maasikaso kagad ngayon. Sana pagka-announce po ng laban ni Casimero at official na yan on their side, sa akin lang, sana magsimula na siya mag-diet para po hindi po manghina po siya sa kanya pong parating na laban. Kahit na itong laban na ito ay sinasabi nilang tune-up. No? Tune-up nga ba? Yan ang tanong. So, yun lang. Concern lang po ako sa timbang dahil hindi lang naman ako nakakita at nakapansin. Medyo lumobo na naman itong dumaan naman kasi yung Pasko at magbe-birthday pa siya, no? Yan, magbe-birthday siya sa February 13. So, advance happy birthday. Sana hindi na siya kumain ng madami at siguro mag-diet na siya dahan-dahan para hindi talaga hirap. Pangalawa, sino ngayon mga kalaban niya? We are still uncertain. We're hearing names na significant. Yung Tapales, I don't think it will happen. But who never knows, yung Duhaney, basta yung ang mga magaganda sana dyan, yung Akhmadelev, yung Sam Goodman, yung mas mataas sa kanya sa rating. Now, baka naman nagsasabi sila ng totoo na tune up. No, pag tune up ito, I just hope na
magpakita siya ng maganda kasi dun siya na nagki-criticize ng tao no? Pag tune up tapos sana wag na siyang tamadin, wag na siyang hingalin kasi I mean, again, talagang nakita naman talaga natin yung pagkakaiba niya sa dati at saka sa huling laban niya, no? So, sige, we'll talk about kung nananalo ba siya o natatalo. That's a different story. We just want to see the best version of Casimero if he wants to get a fight with Naoya Inoue. Which, on my last point, which, unfortunately, parang 90% malabo na mangyari sa mga bali-balita po natin because it looks like yung mga sanctioning bodies po ay nagmamandatory na at nakapila na talaga kay kay Naoya Inoue. Without the politics na sinasabi-sabi natin, kung sakali man, kung hindi eliminator, pero sabi niya eliminator. So if it's eliminator, good, no? Sana kahit sino to eliminator, ma-approve pa rin nila. It doesn't matter. Actually, I'll be happy. Ito, totoo to, masaya ako na kahit hindi si Doheny, basta eliminator ang magawa ng promoter niya, that's good job para sa promoter. At least, mapapasama pa rin siya sa mandatory ni Naoya Inoue sa WBO. Ngayon lang, pangatlo or pang-apat siya sa pila, which means, ang katotohanan, which means pag pang-apat siya sa pila or pangatlo siya sa pila, dalawang laban na lang gagawin ni Naoya Inoue, siguro mas mahalaga or mas maganda, abangan niya na nga sa 126. At total, medyo lumalaki din naman si Casimero at baka mas lumakas pa siya sa 126. Ano sa tingin nyo? Featherweight. Abangan niya na sa featherweight. Lumaban siya doon ng contender para, siya yung, kumbaga, unahin na kalaban. And I think, sa akin, kahit ngayon na tingin ko malabo na talaga yung Naoya Inoue, I think good pag umakyat siya kasi kung si Naoya Inoue aakyat sa 126, mag-iisip yan na lalaban ba siya kagad ng legit na 126? Kung nandoon si Casimero, baka i-consider siya basta sa 126 as a debut fight. Di ba? So, yun lang sa akin. So, number one, the tune-up may not be tune-up kasi conflicting po ang kanilang sinabi. Kasi si Casimero mismo, nakita natin sa isang interview, sinabi niya na eliminator, surprise daw yung laban. Pero eliminator, tapos ito naman post dito sa Cuadro Alas, It's My Boy, at sinabi po ay tune-up fight. So, yun ang mahirap kasi minsan, pag marami tayong sinasabi, hindi na natin alam kung anong paniniwalaan natin. And of course, yung kanyang timbang, kailangan ngayon pa lang, lalo na kung may set na pangalan na siya, sa kanila, no? Alam na nila yan kung sino yung mga kalaban. Dapat ngayon pa lang nagdadahan-dahan na siya kumain at asikasuhan niya na yung timbang niya. And of course, yung Naoya Inoue, I don't think sa 122, posible pang magkita sila sa nangyayari po. Lalo na, pag ang kanyang next fight ay hindi eliminator. Pag eliminator yan, Hail Mary ang tira. Yan, tawag na shotgun, kamaga sa football. So, abangan na lang po natin. So, ayan na po, no? Medyo matagal tayong hindi nakapag-update kay Casimero. Ilang araw din, puro lumang video yung nire-repurpose natin. But, imbitahan ko rin po kayo. Every night po tayo magla-live sa sports. Now, just watch out for the schedule, which I will be uploading, I think, every Monday. So, yun po. Ano po sa tingin nyo? Ang dapat gawin ni Casimero at sino kayo makakalaban niya? Unfortunately, relax. Intay lang po tayo. Wala pang announcement. Pero malapit na daw soon ang tune-up. Tune-up nga ba? Alamin natin yan.